Steve Kerr, parang mas gusto pa ang nangyaring pagkatalo ng Team USA at mga manlalarong maglalaro para sa Gilas Pilipinas sa paparating na Asian Games pinangalanan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes KD15 with spike, mabibili lamang sa 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfin.com for more high quality shoes. Ang salitang learning experience ay hindi isang bagay na dapat marinig mula sa isang coach sa mga international stage na kung saan ang mga basketball fans mga kaibigan ay kinamumuhian ito, lalong lalo na kung pag-uusapan ang naranasan ngayon ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Ngunit ito ang sinabi ng Team USA coach mga kaibigan na si Steve Kerr noong araw ng linggo sa panahong ang Team USA ay tinalo ng Lithuania ang 110 to 140 feet sa kamay ng tough European team mga kaibigan. Bago pa man nila papasukin ang crowd sa Mall of Asia Arena ay isang benepisyong araw para kay Steve Kerr. Sa isang perspective, ang many-time NBA champion mentor ay sinabing itong araw ay makakabuti para sa team patungo sa quarterfinal matchup laban sa Italy, na para kay Steve Kerr, siya ay umaasang ito ay magiging aral at tinitiyak na ito ay mas makakabuti para sa kanila. Ito ang kanyang sinabi matapos na disappoint ang napakaraming fans na sinubaybayan ang Team USA hanggang sa pagkatalong ito. Ang mga iilang concern ngayon para sa Team USA sa labang ito ay ang kanilang manlalaro mga kaibigan, lalong lalo na sa mga starter na kung saan sila ay nag-struggle mula sa kanilang huling laban sa second round, habang ang Lithuania naman ay na-maximize nga nila ang kanilang interior presence sa pangunguna sa NBA player na si Jonas Valanciunas at iniwang nagka-foul trouble ang kanyang Grizzlies teammate na si Jaren Jackson Jr. Ngunit ang isa sa major reason kung bakit sila natalo sa labang ito ay dahil sa hot shooting ng Lithuania mula sa labas ng arc. Ang good ball movement ay ang nagbigay sa kanila ng oportunidad. Sa katunayan, naitama nga nila ang kanilang first 9 triples sa labang ito. Ang attempt ng Team USA na mag-comeback mga kaibigan sa laban sa pangunguna nitong ni Anthony Edwards ay medyo kinapos. At ngayon ang squad ay nakatayo muli sa kanilang sarili na kung saan hanap nga nila ngayon ang mabilisang solusyon. Na ayon pa nga kay Jalen Brunson, wala silang pagpipilian dahil kung sakaling sila ay matatalo, sila ay uuwi. Itong si Steve Kerr ay pinaliwanag na ang Lithuania team mga kaibigan ay nagkaroon ng perfect first quarter at siya ay masaya na siya ay magkakaroon ng great tape mga kaibigan para panuorin, na kung saan ang focus ngayon ng Amerikano ay magiging handa para sa knockout stage. Ang Martes na laban na magsisimula sa 8:45 PM kasama ang Team USA na siyang umaasang maka-advance at makakaharap alinman ang Germany at unbeaten team mula sa Okinawa, Japan at surprise Manila visitor mga kaibigan ng kuponang Latvia, na kung saan sila ay nagkaroon ng kahanga-hangang performance sa Jakarta at Indonesia. Na para kay Steve Kerr, gusto nga raw niya mga kaibigan kung ano nga ba ang nangyari ngayon sa team. Dahil itong araw ay mabilis ang pangyayari. Dinala nga raw nila ang team na ito at nagsanay lamang ng iilang linggo. And then ikaw ay maglalaro para sa gold medal. Kaya ang pangyayari nga raw ay napakabilis. Patuloy pa nitong ni Kerr, ito ay magkaiba. Ang FIBA rules ay magkaiba nga raw mula sa NBA. At ito nga raw ay ang kanilang big focus para sa Team USA at sila ay pinag-usapan ang patungkol dito sa bawat araw. Ngunit para kay Kerr, gusto nga raw niyang ang kanyang mga manlalaro ay pakiramdaman ito. Maging gusto nga raw niyang pakiramdaman nila mga kaibigan kung gaano nga ba kahusay ang mga koponan na ito. Ang Lithuania ay isang brilliant basketball team. Sila ay gumagalaw, tumitira, gumagawa ng labis sakat at sila ay napapanghawakan ng mahusay na coach. At ang pagkatalong ito ay magandang araw para sa kanila. Ngunit ang matuto para rito ay isang malalim na kahulugan para sa Team USA na siyang ginagawa na nga ngayon ang mga bagay para makabounce back
mula sa kanilang mabigat na pagkatalo na siyang nag-iwan ngayon sa mga Amerikano mga kaibigan sa pag-asang ma-regain nga nila ang status sa basketball bilang world champion na nailagay ngayon sa mapanganib na posisyon na ayon pa nga sa pagtatapos nitong ni Kerr, kailangan nga raw nilang magsimula sa pamamaraan gaya na lamang sa kanilang panimula sa second half laban sa Lithuania bago pa man niya sinabi na hindi nga raw nila kayang madaliin ang bawat laban matapos ang lahat. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa learning experience mula sa sinabi nitong ni Kerr? Sa kabilang banda naman, ang PBA ay handa nang sumagot sa tawag ng Gilas Pilipinas na kung saan sila ngayon ay nakashift na ang focus sa fast approaching Asian Games mga kaibigan na gaganapin sa China. Ang Asia's first play-for-play league mga kaibigan ay tanaw nga ngayon na bubuhatin ang mabigat na load mga kaibigan para makapag-provide ng manlalaro para sa Asiad kasama ang Phil-Am na si Jordan Clarkson na siyang mawawala na nga ngayon sa lineup at ang mga overseas-based stalwarts mga kaibigan mula sa FIBA World Cup crew ay dudang hindi na rin makakapaglaro. Ang PBA Commissioner na si Willie Marshall at PBA Chairman na si Ricky Vargas at Samahang Basketball ng Pilipinas President na si Al Panlilio ay inaasahang uupo sa kahit anumang oras sa linggong ito para i-discuss ang Gilas campaign na gaganapin sa September 23 patungong October 8 sa Hangzhou, China. Ang PBA ay magsisimula ang susunod na season sa paparating na October 15, isang buong linggo mga kaibigan bago pa man magtapos ang kampanya. At dahil dito, ito ay magkakaroon ng room para sa another tour sa mga World Cup veterans na tulad na lamang nina Junmar Fajardo, Scottie Thompson, Japit Aguilar, Jaime Malonzo, R.R. Pugoy at C.G. Perez at pool members na sina Chris Newsom at Calvin Oftana or other PBA players na hindi na-involved sa World Cup. Si Justin Brownlee ay na-assign bilang reinforce sa national dahil ang Utah Jazz guard na si Jordan Clarkson ay babalik na sa Amerika. Si Dwight Ramos babalik na sa Hokkaido, Kiefer Ravena ng Shiga, Kai Soto ng Hiroshima, AJ Edo sa Toyama, Japan, Renz Abando ng Anyang sa Korea, at ang mga World Cup trainees na sina Sergey Ravena at Ray Parks Jr. sa Nagoya ay hindi na siguradong makakapaglaro sa Asiad kahit na ang Gilas coaching position ay nasa ere pa rin dahil ang coach na si Chot Reyes ay ganap ng in-announce na siya ay aalis na sa national matapos ang World Cup stint sa panahong tinalo nga nila ang China sa score na 96-75. Ang resultang ito ay ang nakapagbigay sa sports leaders mga kaibigan ng panibagong optimism para sa basketball team na siyang maglalaro sa Asian Games. Na ayon pa nga sa Philippine Olympic Committee at President na si Abraham Tolentino, sinabi nga niyang ang pagkapanalong ito sa China ay isang napakalaking bagay. Ang pagkapanalo nga rong ito ay isang confidence building at nagdala muli sa paniniwala na ang mga Filipino athletes ay kaya rin itong gawin sa loob ng court. Ang Pilipinas ay makakaharap ang Bahrain sa paparating na September 26, Thailand sa paparating na September 28, at ang Philo World Cup Team Jordan mga kaibigan sa paparating na September 29 mula sa Group C sa Asiad. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sino nga ba ang nararapat na mapabilang sa roster na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.